Praise God. May ano kasi, essential may inasikaso lang kanina. Anyway, meron po tayong series team. Actually, ay di ko pala nalagay, sayang. Nakaschedule po tayo for the whole month of February. Yung kaninang pinakita pong team, the whole month, nakaseries po yon. Subaybayan nyo po hanggang third Sunday at saka last Wednesday of the month. So, yung series po na ito ay tuloy-tuloy. So, first sermon ngayon, yung second sermon ito sa prayer meeting this Wednesday. Tapos, every Sunday, so may 3 Sunday at may 4 na Wednesday. So, 7 sermon series po ito. And I hope and pray na mapanood nyo kung nasa online kayo at kung nandito kayo, yon. So, kaya nawa po makompleto natin to. So, ang first topic po natin ay the bread that gives life. Actually po, ito ay galing sa libro ni Perry Stone, The Bread of the Holies. I know, hindi lahat kaya magbasa nun kasi mahirap siya intindihin din. Maraming malalalim na salita na ginamit si Perry Stone doon. And so, ginawa natin siya ng sermon outline at ginawa natin siyang sermon series. And that's why the whole month of February, the usual natin na pinag-aaralan is about love. Pero this time, this is the journey to the presence of God. So kaya, we'll pray na lahat tayo ay makakompleto ng sermon series na ito. Anyway, sabi sa Genesis chapter 2 verse 7. By the way, additional announcement pala. Sa Friday, February 6, ikakasal na po si Teacher Mitch at saka si Rafi. Ayan, dito po yun gaganapin. So, praise God. Ayan, sa mga mag-OPM daw, meron tayong dinner. Okay, sa mag-overnight prayer meeting, may dinner daw tayo. Okay, ano po yun? Hapon. So, praise the Lord. Sila po ay, nakaready na ang kanilang mga papeles at mag-aayos na lang tayo ng designs. Anyway, so again sa Genesis, the bread that gives life, Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril, nasabi doon, the breath of life, and man became a living being, or being a living soul sa King James translation. Yung si Adan, di ba, minold siya from the ground. At parang ano lang yan, isipin nyo, imagine yung sculpture. Parang statue o rebulto na wala siyang buhay. Until hiningahan siya ng buhay sa ilong ng Diyos at naging living soul siya or naging living being siya. And then, magugulat kayo kasi yung same na breath na ginawa ng Diyos kay Adan in the Old Testament, sa Jesus sa New Testament, sa John chapter 20 verse 22, siya rin, hiningahan na rin yung mga disciples. Sabi doon, and when he had said this, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. So si Jesus, sisiguraduhin niya na hindi magbimisyon yung mga disciples, they will not go into all the world until magkaroon muna sila ng receiving or baptism ng banal na spirito. And that's why yung same breath na ginawa ng Diyos kay Adan at sila'y nagkabuhay, the first church during the time ni Jesus, atong kasama niya yung mga disciples niya, hiningahan niya, resurrected na si Jesus dyan. Siya ay nagpakita sa mga disciples na, at yun nga, may isa doon, si Thomas, ayaw maniwala na si Jesus ay nabuhay until nagpakita si Lord sa kanya. At bago sila iwan ni Lord, hiningan sila ng buhay. At yung buhay na yon, si Holy Spirit yon. And that's why sa Romans 8:16 binanggit doon na yung Spirito ng Diyos ay nagpapatotoo sa Spirito natin. At tinatawag tayong o dinideklara tayong anak ng Diyos. Therefore, sumasama ang banal na Spirito sa buhay natin kasi mahirap mabuhay nang wala ang Diyos. Mahirap mabuhay, mahirap basahin, mahirap intindihin yung salita ng Diyos kung wala ang banal na Spirito. Mahihirapan ka rin nag-pray kung wala ang banal na Spirito sa buhay mo. Sinabi rin ni Paul sa Romans na hindi mo pwedeng i-declare o sabihin ng bibig mo that Jesus Christ is Lord without the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang banal na Spirito sa buhay natin. And that's why sa John chapter 6 verse 63, sabi ni Jesus, it is the Spirit, speaking of the Holy Spirit, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you, yung salita na sinasabi ni Jesus, they are, sabi doon, that I speak to you, are spirit and they are life. So yung mga salita na nanggagaling kay Jesus,
Yung mga bawat salita ng Diyos na nanggagaling sa Kanya, they are spirit and they are life. Magkakaroon ka lang ng totoong buhay sa spiritual kapag na-receive mo yung salita ng Diyos sa spirito mo at kasama ng pakikipisan ng Banal na Espiritu or yung pag-join ng Banal na Espiritu sa atin, saka lang talaga nagkakaroon ng buhay itong spiritual natin. Kaya tayo spiritually dead kasi wala ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa atin. At mangyayari lang yon kapag naihingahan tayo ng buhay. And that's the Word, that's the Spirit of the Lord sa ating lahat. Okay? So bago tayo magsimula, let's pray. Father, we thank you po sa umagang ito. Salamat sa bagong buwan at sa pagbubukas ng buwan ng February, Lord. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong biyaya, ang iyong karunungan sa araw na to upang mapakinggan namin, matutunan ang mga salita mo, ma-receive namin, Lord, ng may pananampalataya, ng may kagalakan ang mga salita mo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Banal na Espiritu, mangusap ka sa bawat isa. And let this air that we breathe, Lord, comes from you, that we may have an intimate fellowship with you today, Lord. Salamat po sa pagpapala mo sa bawat isang narito, sa mga nasa online, Lord, mga papunta pa lamang, ay ingatan nyo ang bawat isa at pagpalain, Lord. Maranasan namin, Ama, ang iyong pagkilos ng malaya sa pamamagitan ng banal mong Espiritu sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa pag-cover sa amin ng banal na dugo ni Jesus para hindi manakaw ng dyablo ang bawat pag-aaralan namin at mapapakinggan, kundi ito'y magkakaroon ng application sa aming lahat, Panginoon. Thank you for your wisdom. Thank you for the increase of knowledge. Thank you for the fresh and new revelations. And let there be application of the Word sa aming lahat, Panginoon. And thank you, Lord, for this day, for a new month, a new time, a new moment, and a new challenge, Panginoon. At salamat din, Panginoon, dahil sa buwan na to at mas lalo kaming lalalim sa aming pakipagrelasyon sa inyo, sa aming personal intimacy with you, Lord. Lalo kami magkakaroon, Panginoon, ng masayang journey sa presensya mo. And let everyone, Lord, in this room, na nasa online, Lord, experience the glory of the Lord as we listen to your words, Lord. Salamat po sa ikalawang buwan ng 2026, Lord. Nagpapasalamat kami sa gagawin mo sa amin sa buong buwan na to at ngayon pa lamang tinatanggap na namin ang lahat ng biyaya at pagpapala mo sa aming buhay sa buwan na to. And we praise you, Lord, sa lahat ng kamanghamangang gagawin nyo sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi nga, life does not begin with action. Life begins with breath. Sino po sa inyo nakita yung reel sa Facebook na nakita ng science na bago mag-conceive yung buto or yung seed sa womb ng isang nanay, meron munang light na na-inject. Di ba, nagsama yung X and Y chromosome. Okay, yung X galing sa nanay, yung Y galing sa tatay. Or kung parehas X, babae. Pag X and Y, lalaki. So, nagsama yung dalawang chromosome, nasa womb na, at bago siya magkaroon ng buhay, nakita ng science sa pamamagitan ng microscope nila, nakita nila na merong parang na-inject na light or parang biglang nagkaroon ng liwanag dun sa nagsamang chromosome na yon. At dun nagsisimula yung buhay. Nagbigay ng hininga ang Diyos dun sa dalawang cell na nagsama. At nagsimula yung buhay dun sa womb ng isang nanay. And ganun din sa buhay natin talaga. In reality, nagsisimula talaga ang buhay kapag hiningahan na tayo ng buhay ng Diyos. And sabi nga, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, victorious ka na. Tama ba? Di ba? Victorious ka na kasi sa dami ng nag-unahan papunta dun sa womb ng nanay mo. Di ba? Ikaw yung nanalo. Sa milyon-milyon na nag-unahan para makijoin dun sa nanay mo, ikaw yung nanalo. Di ba? Praise the Lord. Pwede naman iba yung manalo, pero ikaw yung nanalo at ikaw yung nabuhay. Kaya nga, pro-life tayo eh. Kasi sa womb pa lang. At buhay na yon, tao na yon. Hindi pa siya lumalabas, tao na siya. Okay, hindi tayo naniniwala at hindi tayo papayag na pwedeng may choice ang isang babae na ilaglag yung anak niya dahil di pa daw buhay yon. Hindi. Tao na yon. Nilikha na yun ng Diyos. May karapatan siyang mabuhay at malaman kung anong meron sa buhay na to. Amen? And sabi nga, intimacy with God does not begin with effort. Kahit magsimba ka, magbasa ka ng Bible, o magdala ka ng malalaking Bible, o tumugtog ka rito, kumanta ka, hindi sa effort nagsisimula ang intimacy, but with dependence on His Spirit. Ang totoong may malalim na relasyon sa Diyos, nakadepende ka sa banal na Espiritu niya. Nakadepende ka sa presensya niya. Not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Secondly, sabi, intimacy with God begins when we recognize
that spiritual life flows only from His breath. Kaya ano yan everyday yan, di ba? Anong unang pinagpapasalamat natin sa umaga? Pagkagising natin. Unang-una, Ama, salamat po sa panibagong hininga ng buhay. Kasi nakahinga ka. Normal, maayos, buhay ka ulit. Pangalawa, Ama, salamat po sa bagong kalakasan ng aking katawan. Bakit? Malakas ka, nakakatayo ka. Sa bagong buhay, bagong pag-asa na binigay mo sa akin. And therefore, yung ma-recognize mo na ang spiritual life natin, mag-flow lang yan kapag nakadepende ka sa banal na Espiritu ng Diyos. And that's why, sa maraming Kristiyano sa buong mundo, hindi nila maunawaan kung paano magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Kasi hindi ka talaga lalalim sa relasyon mo sa Diyos kung hindi mo kikilalanin yung Espiritu niya. And who is the Spirit of the Lord? The Holy Spirit. Amen? So now, may pag-aaralan tayo. Una, number 1, God's breath is the origin of life. Yun nga, in Genesis 2:7. Amen? Origin ng buhay ay yung hininga ng Diyos. Kahit anong ganda ng pagkamold ng Diyos dun sa lupa na si Adan, hanggat hindi niya inihingahan si Adan, hindi siya magiging buhay. At sa ating lahat, hanggat hindi tayo makaka-receive ng hininga mula sa Diyos, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Sabi nga, man was formed before he was alive. Tama? Totoo naman talaga Na-form muna bago siya maging buhay. Sabi, God formed Adam completely. Meron siyang limb, meron siyang organ sa loob, may features na siya, pero wala lahat siyang buhay until hiningahan siya. Adam, kaya nga ang pangalan ng Adan ay Adan. Adam. Kasi ang ibig sabihin ng Adan ay lupa. So dahil galing siya sa lupa, ang pangalan mo lupa, Adan. Okay, kaya pag nagpangalan kayo ng Adan, lupa ibig sabihin nun. Okay? Amoy Adan ka. Bakit nagiging amoy Adan na? Kasi bumabalik na sa lupa. Pag matanda daw, pag malapit ng kuhain ni Lord, nagiging amoy lupa na rin kasi bumabalik din sa lupa. Galing tayo sa lupa, babalik din tayo sa lupa. Di ba? Actually, hindi nga lang basta lupa, alabok ng lupa. Di ba? So, ibig sabihin, kung doon tayo galing, doon din tayo babalik. Pero salamat sa Diyos, yung hininga niya, binigay niya sa atin para magkaroon tayo ng buhay lahat. Di ba? Adam had form without function, structure without strength, and a body without breath until hiningaan siya ng Diyos. Kaya sabi ni Job, the Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Di ba? Napakalinaw. Saan galing ang buhay natin? Sa Diyos talaga. Sa hininga na binigay sa atin ng Diyos. Sabi nga, yung sculpture, yan, tulad dyan, sino ba yan? Si Mary ba yan? O, yan. A statue may be beautifully shaped, but no matter how perfect it looks, it cannot move until breath enters. Di ba? Kaya nga, bakit di tayo naniniwala sa mga rebulto-rebulto? Kasi hindi naman talaga sila gumagalaw One time, papunta kami dito sa church last Sunday ata yun, or last Sunday. May nakita akong babae dun sa K2. Kasi palabas kami, K1. Nakita ko yung babae, may hawak siyang baby. Hinihimas pa yung ulo. Nung parang sinum in ko yung view. Ay, teka, hindi pala baby yun. Santo Niño pala yun. Hawak niya kasi na parang baby, tapos hinihimas niya yung ulo. Kala ko baby talaga, ay, Santo Niño pala, nakasando kasi. Kahit anong himas mo doon, walang pagbabala na galing sa Diyos doon. Isa pa, ninyo yun baby ni Jesus yun. Diba? At the same time, di naman talaga siya gumagalaw. So parang nagsasaya lang sila ng panahon. Lalo nung nagpiesta na naman yung sa Nazareno, no? Grabe, daming tao. May muntik pa mamatay, di ba? 3 beses ata nalaglag sa stretcher. Kawawa naman, unconscious. Pero wala naman talagang power yung Nazareno na yun. Si Jesus daw yun, pero hindi maitim si Jesus. Hindi ganun ka-negro. The point is, nonsense lahat. Meaningless lahat yung ganun. Kasi kahit anong pray natin sa mga ganong imahe, kasi gusto kasi ng tao, nakikita daw. Hindi yun yung faith. Ang pananampalataya, naniniwala ka kahit di mo nakikita. Ano sabi ni Jesus? Mas mapalad ang mga naniwala sa akin na hindi ako nakita. Sabi niya kay Tomas, mapalad ka, naniwala ka nung nakita mo ako. Pero mas mapalad yung mga di ako nakikita pero naniniwala sila. So kaya si Jesus, personal niya na yun. Nagpakita siya kay Tomas, dun lang siya naniwala. Tayo din natin kailangan ng image.
Mahirap din tumawag kay Jesus for healing kung nakapako pa yung tinatawagan mo. Di ba yung iba, nagpe-pray sa Jesus na nakapako pa. Mahirap gumaling pag ganun kasi nakapako rin siya eh. Yung itsura pa ng mukha ni Jesus doon, di ba hirap na hirap? Mas mukha pa siyang nahihirapan sa'yo. Tapos tinatawagan mo siya. Kaya tayo, may cross tayo pero walang Kristo. Bakit? Kasi nandun si Jesus sa langit. Yung ibang cross daw, yung Jesus na nakalutang, maayos na. Pero hindi pa rin. Hindi natin kailangan ng images para lang makatawag tayo sa Diyos. Because they are all lifeless. Now, secondly, life is impossible without divine breath. Kaya nga ano yung pinagpe-pray natin kapag may mga may sakit, or lalo yung mga naghihinalo, or na wawalan na ng hininga, na bumababa ang oxygen level, ang prayer natin, Lord, bibigay mo po, ihinga mo po yung hininga ng buhay. Breath, the breath of life, dun sa taong yon. Praise God, si Nanay Reddy, update lang, si Nanay Reddy, nag-chat sa akin si Rodiet, yung panganay niyang babae, na last week, muntik-muntikan na talaga, pinapatubuhan na. Pero ayaw nila pumayag. So, Friday, nag-chat sa akin si Rodiet, nag-respond na si Nanay. Let's keep on praying. Hindi nila pinatubuhan talaga. Ngayon daw, hindi lang makapagsalita pa, pero nagigising-gising na. Tapos nag-respond na. Pag-pray natin, mas okay na yung itsura niya. Pinakita sa akin picture. Hindi ko lang pinorward sa GC kasi baka ang akin na lang. Pag-pray na lang natin ng pag-pray. Pero ganun kahalaga yung pag-pray. Lord, i-breath mo po yung breath of life pa rin. Para mag-flow yung buhay. Sabi nga, life continues only as long as God sustain it. Kaya tayo nabubuhay kasi sinusustain pa ni Lord yung breath of life sa atin. Amen? Di ba naranasan nyo na ba yung sobrang hapong-hapo kayo? Naranasan nyo na yun? Mas parang naghahabol ka na ng hininga. Pag gano'n, napapa-Jesus na ako eh. Lord, Jesus, help me. Pero habang sinusustain ka pa ni Lord, nabubuhay pa tayo. Remove the breath, ano mangyayari? Wala, magkakolaps ang buhay. Withdraw the spirit. Yeah? Strength fades. So kaya, praise God, hanggang ngayon, may buhay pa tayo. Salamat sa Diyos, second month na. Di ba? May mga hindi naka-exit ng January 50. Napakahaba ng January. Pag-isip mo, January pa rin eh. Di ba? Praise God, natapos na kahapon January 50. February 1 na. And salamat sa Panginoon kasi pinagpapatuloy niya yung buhay sa atin. Sabi nga ng Psalms 104 verse 29 to 30, but if you turn away from them, they panic. When you take away their breath, they die and turn again to dust. When you give them your breath, life is created and you renew the face of the earth. Ganun kahalaga yung hininga ng Diyos. Kasi may buhay talaga. Sa Isaiah chapter 42, sinabi rin Lord, God the Lord created the heavens and stretched them out. He created the earth and everything in it. He gives breath to everyone, life to everyone who walks the earth. It is He who says. Kagaya ng power outage, alam niyo yun? Kahit anong laki ng building, kahit anong dami ng appliances mo or gadgets mo, kung wala kang kuryente, wala rin. Naalala ko dati, pag nagba-brown out o kaya blackout, nagbibiroan lagi kami, uy, kasi dati uso yung pisihan eh. Di ba? Yung mga computer shops. Libre kita, 3 hours. Pero blackout. Tapos tara. Paglabas, ma-realize siya, wala kang kuryente eh. Kasi walang kwenta talaga ang lahat ng appliances or gadgets na meron ka kung wala namang kuryente. Kaya nga na invento yung power generator, di ba? O ngayon, yung power station na. Yung maliliit na baterya, pinagsama-sama, at pwede mong gamitin pag walang kuryente. Pero kahit pa gano'ng kaganda ang building or condo or whatever na tirahan na meron ka, kung walang kuryente, nonsense siya. Ganon din sa atin. Human effort can maintain appearance. Pwede ka magpaganda or magpa-makeup or whatever. Pero kung walang buhay, wala rin. But only God's breath sustains life. Di ba? Kaya nga, anong malungkot sa Anong malungkot na reality sa mga funeral services? Pag may namatay, kahit anong makeup artist nung namatay, no? Makopya man yung nasa picture, wala pa rin buhay yun, malungkot pa rin. Kaya ang totoong buhay, nasa hininga ng buhay na galing sa Panginoon.
Ngayon, tatanungin ko kayo, are you running on yesterday's breath? Parang, sa buhay ba ngayon, o parang lagi mo na lang ba ang inaalala yung dating ikaw na malalim kay Lord, enjoy na enjoy sa Panginoon, o nawala na ba yung hininga ni Lord ngayon? And ang message sa Lord sa atin, bumalik tayo ulit sa Kanya. Magpa-breath ka ulit, magpahinga ka ulit ng buhay sa Kanya. Ng hininga ng buhay sa Kanya para bumalik, ma-restore ka ulit. Sabi nga, are you spiritually surviving instead of spiritually thriving? Diba? Sa ngayon kasi, parang mga Kristiyano, yung makasurvive na lang. Huwag mong hayaang magsusurvive ka lang sa Christian life mo. Whether ikaw ay worker, minister, leader, or member ka ng church na ito o kung sang church man, regardless kung Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, huwag mong hayaan mag-survive ka lang. Lord, salamat sa Lord na survive ko yung January. Wag. But spiritually, mag-thrive ka sa presence ni Lord. Lord, keep on sustaining me, for I depend on you. Ano pa? Sabi ba, God's breath distinguishes life from existence. Tatanungin ko kayo, nag-i-exist lang ba tayo? O talagang buhay tayo? Di ba? Iba kasi yung nag-i-exist ka lang sa meron ka talagang buhay. Sabi doon, many people exist today, but few truly live. Marami nag-i-exist lang, maraming ginagawa, trabaho, activity, and so on. Pero yung talagang buhay, wala. Galing kasi yun sa banal na Espiritu. Bibigyan ko kayo ng perspective. Tingnan nyo ha. Sa 2025, kayo na lang mag-isip ngayon. Sa 2025, last year, gaano karami sa atin, pa-personal natin, ilang beses kaya na dumaan yung araw, dumaan yung linggo, dumaan yung buwan, sa last year na nagawa mo yung kalooban ng Diyos. Na nangyari talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. O nag-exist ka lang last year. Yung masabi lang na may nagawa ka or masabi lang na nag-survive ka spiritually or nag-survive ka sa Christian life mo, masasabi mo talagang ginawa mo yung kalooban ng Diyos last year. O ngayon, past na yon, last year na yon. Challenge for us today. Gaano karami kaya this year ng 2026 na talagang gagawin mo yung meaningful life at yung perfect plan ng Diyos sa buhay mo sa taong ito? So that magkaroon ka talaga ng totoong buhay galing sa Kanya. Hindi yung mag-i-exist ka lang sa taong ito. Kasi ginagawa mo lang yung the usual lang. Pero nawa, let's take an extra mile, extra effort to do God's will sa taong ito. Amen po? Pag nagpatuloy tayo sa buhay na wala pa rin kadire-direksyon yung buhay natin, nag-e-exist ka lang. Pero kapag nagpatuloy ka sa buhay na to, na meron ka ng direction, may guidance, may wisdom ka ng Diyos, meron kang leading niya, ginagawa mo yung kalooban niya, you are actually living the life that God has given you. Amen? And kaya yun yung challenge natin. Parang sa Acts chapter 17, nor he is worshipped with men's hands, as though he needed anything, since he gives to all life, breath, and all things. Hindi kailangan ng Diyos nun, kasi siya nga nagbibigay ng buhay. Sabi pa, it is the Spirit who gives life, sabi ni Jesus. So, ang talagang nagbibigay ng buhay, ang banal na Espiritu. Kaya, kung hindi ka pa mabubuhay ng may relasyon sa Diyos, ang empty ng buhay. Last week, grabing busy. Tuloy-tuloy yung campus. The first time ko ata na-experience ulit mag-campus ministry, na maghapon. Nag-preach ako dun sa Soldier Hills Elementary School na nabigay kami ng Bibles, ng main. Tapos dito naman sa Tunasan nga, naka-5 section ako dyan eh. Nakapagod pala. Pero yung joy na ma-receive ng mga bata, yung kaligtasan. Na magkaroon sila ng desisyon, na pinakamahalagang desisyon, na magkaroon ng totoong personal na relasyon sa Diyos. Kasi yun yung nagmamatter sa lahat. When the Spirit of God enters your life, doon lang nagiging totoo yung buhay mo. Maraming nasa sementeryo ang namatay na hindi naman talaga nabuhay. Nag-exist lang. Pero nawa, wag tayong mag-exist lang.
have the life of God sa buhay na binigay niya sa'yo ngayon. Amen? Sabi nga, parang, alam mo yung artificial breathing? Yung ventilator, di ba sa mga hospital nakikita yan? A ventilator can keep a body functioning, but it cannot give life on its own. Di ba, lalo yung mga nasa deathbed na, machine na lang ang nagpapatakbo. Humihinga, nakikita mo. Nakapikit lang, unconscious. Humihinga siya, pero dahil lang sa machine. Tanggalin mo yung ventilator, ano mangyari? Patay. Huwag tayong mag-exist lang sa buhay na to na may artificial breathing ka lang. Magkaroon ka ng totoong buhay na galing sa Diyos. And it will begin when the Spirit of God comes in. Sabi nga, religion may keep you busy, but the Spirit alone makes you alive. Amen? Sabi ko nga, kapag naglilingkod ka sa Panginoon, na nape-pressure ka lang, at wala nang joy sa paglilingkod mo, religion na po yan. Okay? Ulitin ko. Kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, sa pamamagitan ng church or anything, at ginagawa mo yan, na parang nape-pressure ka na lang or napipilitan ka na lang, religion na ang tawag dyan. Pero kapag naglilingkod ka sa Panginoon for the purpose to glorify Him, dahil alam mo na binigyan ka niya ng buhay, binigyan ka niya ng purpose to give Him glory, to serve Him, to give Him love, and so on and so forth. Ma-enjoy mo yung ginagawa mong paglilingkod sa Panginoon na walang kahit anong reklamo at di ka napipilitan. Yan yung totoong relationship. Bakit daw po? Sa relationship, you give love, not just on Christmas Day. Okay? Sa relationship, every day, you give your love. Kaya every day, yung pag-ibig na yon, mananatili yon at nai-enjoy mo yon. Kasi meron ka talagang totoong relasyon sa taong yon. Lagay mo sa Panginoon, ang totoong may relasyon sa Diyos, nai-enjoy mo yung bawat ginagawa mo. Amen? Walang sapilitan, wala yung parang nape-pressure ka or kung ano pa man. You just love the Lord and you're doing it because you love the Lord. Amen? Secondly, sabi nga, God's breath restores what has died. Amen? I don't know kung may mga namatay sa buhay natin, sa desire natin, sa puso natin, yung fire na namatay last year at kailangan buhayin ni Lord ngayon, kayang-kaya ni Lord yun. Sa Ezekiel, yung binasa natin kanina, yun yung tinatawag na the valley of the dry bones. At si Lord, sabi niya kay Ezekiel, Ezekiel, mag-prophesy ka sa mga buto. At habang nagpa-prophesy si Ezekiel, nakita niya nag-connect yung mga buto. Yung head bone, nag-connect, sa neck bone, shoulder bone, pababa yun eh. Tapos, hindi lang nag-connect yung mga buto. Pagkatapos siya mag-prophesy ulit, nagkalaman at nabuhay yung mga buto na patay kanina. Ang sabi ng, speak a prophetic message to the winds. Son of man, speak a prophetic message and say, this is what the sovereign Lord says, come, O breath, from the four winds, breath into these dead bodies so they may live again. And so I spoke the message as He commanded me, and breath came into their bodies. They all came to life and stood up on their feet, a great army. Kayang magbigay, mag-restore ng buhay sa mga bagay na namatay na sa atin. Meron ka bang pangarap sa Panginoon dati na namatay na at kailangan buhayin ni Lord ngayon? Hear the word of the Lord. He is the resurrection and the life. Amen? He can resurrect everything. He can restore. Sabi nga, a structure without the Spirit produces dryness. Pansinin nyo, nung nag-prophesy sa unang part ng chapter 37, may mga buto. Nag-connect sila. Nag-align. Nagkaroon ng alignment yung connection. Pero, wala pa rin buhay. Bakit? Kasi buto lang eh. Maraming Kristiyano, puro buto lang. Nabubuhay nga sa mundong to, naglilingkod daw sa Panginoon, pero buto lang. Kalansay lang. Walang buhay sa Panginoon. Bakit? Routine lang, hindi relationship. Parang, hindi, kasi Sunday ngayon, kailangan ko gumising. Yan. Ay, kailangan ko pala mag-church kasi ganito, ganyan. Parang routine na kasi. Pag routine na lang yung ginagawa mo, wala na yon. Dry na yan.
may dryness na. Kapag hindi mo na na-enjoy yung oras mo sa Panginoon, may dryness na. Pag hindi mo na na-enjoy yung pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, pag-worship, pagsamba sa Panginoon, pag-attend sa gawain, pag hindi mo na na-enjoy lahat ng yon, may dryness na. And you need for God na mag-breathe again. Hingahan ka ulit niya ng buhay para mabuhay yon. Sabi sa Ezekiel sa verse 3 to 4, basahin natin ulit sa King James Version, New King James. He said to me, Son of man, can these bones live? Kung kayo si Ezekiel, anong sagot nyo? Tinatanong ka ng Diyos, palagay mo mapabuhay kaya itong mga butong to? Ano sabi niya? Lord, God, ikaw nakakaalam. Di ba? You know. And again, it said to me, prophesy to this bone and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. And thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. I will put sinews on you, and bring flesh upon you, cover you with skin, and put breath in you. Pansin nyo, bago ang lahat ng hininga, kailangan ibalik muna yung mga laman nila. And you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So yun yung prophecy na gagawin ni Ezekiel. So I prophesied, yun nga, sabi niya, and there was a noise. Suddenly a rattling, and the bones came together bone to bone. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. So nabuo na. Parang katulad ni Adan, binuuna mo na ni Lord. Pero wala pang buhay. Kaya nagpatuloy, kaya yung verse 9 and verse 10, doon na sinabi, mag-prophesy ka ulit para mabuhay na sila at naging great army silang lahat. Now, sa buhay natin today, kayang mong marinig ang salita ng Diyos, kaya mong i-receive yan, pero until magkaroon ng application yan sa buhay mo, saka lang magkakaroon totoong buhay yung spiritual mo. Ganon din yung mga dry bones. Narinig nila yung word of God. Nag-connect sila, nagka-flash silang lahat. Pero wala pa rin totoong buhay. Until nag-breath ang Diyos sa kanila. Saka lang nabuhay yon. Pwede kang maglingkod sa Panginoon, pwede kang mag-minister, pwede kang mag-share, pwede kang magtumugtog, kumanta, whatever na gagawin mo sa church, mag-outreach, lumabas, and so on. Pero kung wala ang banal na spirito, wala ang presensya ng Diyos, dry pa rin ang lahat ng yon. Ano ba? Sabi sa 2 Timothy, they will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Yung power na tinutukoy ni Paul kay Timothy dyan, yung kapangyarihan ng banal na spirito. Stay away from people like that, sabi ni Paul. Kilala niyo po yung sa Mark, alam niyo yung kwento ng 5 magkakaibigan? Sino yung nakakaalala nun? Yung, di ba, paralyzed yung isa nilang kaibigan. Yung 4, binitbit siya gamit yung cloth. Tapos, dahil di sila makapasok dun sa bahay na nasa loob si Jesus, pumunta sila sa bubong. Binutas nila yung kisame, binabaan nila yung kaibigan nila. At sabi doon, and Jesus saw their faith nung 4 na kaibigan. Hindi yung paralyzed na may sakit. Kaya ang circle of friends, it matters. Kung malakas ang pananampalataya ng mga kaibigan mo, kahit wala ka, magkakaroon. Hindi tinignan ni Jesus yung faith ng paralyzed. Ang tinignan niya yung faith ng mga kaibigan niya. Kaya ganun kahalaga na samahan mo yung mga taong malalapit sa Diyos. Yung mga taong merong intimacy sa Panginoon kasi nakakahawa. Well, ganun naman talaga eh. Sabi naman talaga sa Bible yun eh. Nakokorrupt yung isip, yung puso ng tao kapag meron bad company. Bad company corrupts mind. Bad friendships corrupts mind. Sobrang hirap sa generation lalo ngayon na may social media, may iba't ibang klaseng identity ang binibigay ang science, ang psychology sa mga tao. And sobrang hassle kapag nag-minister ka sa mga kabataan today, sa mga tao ngayon. Ang kailangan, ang talagang pag-asa na lang talaga ng bayan o ng buong mundo ngayon ay yung nagkaroon ng totoong encounter at personal relationship sa Diyos. Kaya kailangan natin yung power na yon para baguhin tayo ng Diyos na maging maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Sabi nga,
Paano mag-produce ng godly children? Kailangan may godly parents. Paano mag-produce ng godly students? Kailangan may godly teachers. Hindi tayo makakapag-produce ng godly generation kung walang magtuturo na godly rin sa generation na yan. So that yung next generation, magiging godly rin. Ang isang pamilya na walang godly na magulang, magko-collapse rin yun. Pero kapag meron godliness ang magulang, magpo-flow yun sa mga anak. And the only way for us to be godly, to be holy, is through the power of the Holy Spirit that can make us holy, godly, and righteous in the sight of God. Amen? Sabi nga, yung dry river bed, alam niyo yun, pag natuyo ang river, makita nyo may shape pa rin naman, tama? The shape of the river remains, but without water, it is lifeless. Walang buhay ang river kung walang tubig. Mahirap tawagin na river ang river kung walang tubig. Di ba? Kaya ang tawag sa kanya, river bed. Kasi pwede mo nang higaan. Kasi wala na, tuyo na eh. So ganoon din, kapag merong spiritual dryness sa atin, ang hirap. Mahirap maglingkod. Na-experience dati yon, kasi ako nakatira sa church, hindi ko siya na-experience. Pero yung mga members ng Sendalite dati, yung sinasabi nilang, binibitbit na lang nila yung sarili nila papuntang church. Kasi napipilitan na lang. Ay, linggo na naman. Kailangan ko kasi magsimba. Halika na, punta na tayo sa church. Walang joy. Kasi pupunta sa church, naku, pag-uusapan lang ako dyan. Dami sasabihin sa akin ng mga tao dyan. Puro ganito sinasabi sa akin. Makikita ko na naman si ganito, sakit na naman magsalita. Ganon lagi. Walang joy. Walang love. Puro worries. Pagod ka na nga sa trabaho, pagod ka na sa school, pagdating mo sa church, pagod ka rin. Kaya pag uwi mo, naka-stretcher ka na. Kasi may dryness. Kasi ultimo yung church, dry. Pero kapag yung church mismo may freshness, marerefresh ka pag pumasok ka. Di ba? Amen? Ang lamig dito, parang North Pole nga. Kaya ganun halaga yung fire. Sabi nga, form without fire produces fatigue, not fruit. Kahit gaano tayo kagaling, kasipag, pero kung wala naman fire ni Lord, walang apoy ng banal na spirito, wala, mapapagod ka rin. Ang totoong nag-pray, nag-spend ng time sa presence ni Lord, after mo mag-spend ng time sa presence ni Lord, kahit anong pagod, tanggal lahat. Kasi na-refresh ka. Pero pagkatapos mo maglingkod sa Panginoon at pagod na pagod ka lalo, ikaw lang yun. Sarili mong lakas yun. Last Sunday, grabe yung schedule. Di nag-preach ako sa main. Bago ako mag-preach sa main, nag-counseling pa ako. Tapos mag-preach ko sa main, di takbo ko dito kasi child dedication ni Jerry, anong anak ni Jericho, di ba? Last week. Minamadali ko na nga rin kasi kailangan nang pumunta ng City Hall dahil mag-set up pa and so on. Tapos worship explosion, tugtog kami, ganyan, direct and so on. Hindi pa ako makauwi kasi mag-lead ako ng evangelism. And after ko mag-lead ng evangelism, syempre parang, kung tutuusin, exhausted na. Pero alam niyo, nung gabing yun, di ako napapagod. ewan ko, but sobrang energized. Pero alam niyo, prayer ko maghapon, Holy Spirit, I depend on you. Hindi ako nakatulog na maayos, but I depend on you. Wala akong nireading pang evangelism, but I depend on you. Use me. And from there, praise God. Nung nag-campus ulit, yung nabigay kami ng mga Bibles, wala akong prepare. Kasi sabi ko, Lord, ikaw, marami ka nang tinuro sa akin before, remind me. Help me and lead me. Ayun, praise the Lord, tumanggap yung mga bata. At even mga teachers, nagpapasalamat sila na pinili sila na recipients na nabigyan ng Bible. Pinili sila na school para mabless, mapag-pray. Nung nasa soldier cells ako, pagtatapos, lumapit sa akin yung teacher doon, sabi niya, maraming salamat daw sa panalangin kasi napag-pray natin yung buong soldiers. Sa lahat ng mga eskwelahan na nagbubukas sa salita ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. Kitang-kita namin yon.
Tomorrow, pupunta ako ng Itaas Elementary School, kasama niyo sa prayers. Kakusapin ko yung principal. So that makapag-campus ministry. And magkakaroon din Bible distribution ulit sa section naman ni Shemi. Doon ako mag-share din. And ganun kahalaga yung presence ng Lord to lead you, to guide you, to help you. Without the fire of the Holy Ghost, walang kwenta. Dry lahat. Question, where has dryness entered your life or your spiritual life? Meron ba? Kung meron, balik ka ulit sa presence ng Lord. Kulang ka lang sa presensya niya. Pag madali ka ma-offend, madali ka masaktan, madali ka ma-down, ma-depress, or ma-discourage, kailangan mo ng breath of life ni Lord. Yung hininga ng banalang Espiritu ng Diyos, ma-experience mo ulit para magkaroon ng buhay. Ng totoong buhay, yung sarili mo. Sabi nga, do you have a form without flame? Balik tayo sa presence niya. Kasi siya naman talaga yung baptizer. Hindi ako baptizer kahit anong lehens ko sa'yo. Hindi ako taga-baptize. Si Lord ang magbabaptize sa'yo. Secondly, the Spirit responds to God's Word. Pansin nyo, nung nag-prophesy si Ezekiel, nag-respond yung mga buto. Nung last na prophecy niya, nabuhay na talaga sila. Di ba? Bago magkaroon ng buhay, kailangan marinig muna yung salita ng Diyos. Word alone, information lang siya. Spirit alone, walang salita ng Diyos, emotion lang. Pero pag samahin mo, buhay. Yung Word tsaka Spirit, they are life, sabi ni Jesus. So kaya, mahirap na puro ano ka lang, puro Holy Spirit, fire, 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 fire. Tapos di ka nagbabasa ng Bible. Mahirap yon. Walang buhay doon. Puro emotion lang. Ano yung sinasabi ng mga unbeliever? Yung mga born again na yun, mga Kristiyano na yun, iyak-iyak yun. Tapos tawa-tawa mamaya. Puro emotion lang nakikita sa'yo. Pag puro fire, fire, fire lang. Pero wala ka namang alam sa Bible. Pag wala naman si Holy Spirit at puro ka Bible lang, basa-basa ka, puro information, nagiging ano ka naman? Critic. Kaya dapat balanse. Nandyan ang banal na Espiritu, nandyan ang salita ng Diyos, doon nagkakaroon ng totoong buhay. Kasi pinapayag sa'yo yung salita ng Diyos through the Holy Spirit, pinapaunawa sa'yo, na-apply mo. Kaya sabi ng Ezekiel, chapter 37, verse 4, speak. Diba? Sabi, dry bones, listen to the word of the Lord. Meron bang dryness sa buhay natin ngayon? Meron bang namatay sa buhay natin? Emosyon sa heart mo, sa mind mo, or anything, desire sa paglilingkod sa Diyos, speak the word of life, the word of God, dun sa puso mo. Alam niyo, nakakatawa kay Haring David. Napanood namin ni Shemi yung David na movie. Ang ganda. Ang galing ng mga boses ng gumanap. Pero alam niyo, nakakatawa doon, laging kausap ni David yung sarili niya. Oh my soul. Why so downcast, oh my soul? Ba't ka nalulungkot? Sarili niya ka nakausap niya. Wala naman masama doon, basta wag lang tumawa mag-isa. Okay. Okay lang, kausapin mo yung sarili mo kung kailangan talaga. And I speak the word of God sa buhay mo. Ikaw, puso ka, bakit ka nadidepress, bakit ka nalulungkot, bakit ka nababagabag, may Diyos ka. Remind mo yung sarili mo ng salita ng Diyos. The joy of the Lord is my strength. Uy, sumunod ka. Ikaw, isip ka, puro ka isip ng kung ano-ano. You have the peace of God. You have the mind of Christ. Declare mo ulit yun, yung salita ng Diyos. At magugulat ka as you declare the word of God sa mga promises ni Lord sa buhay mo. I-resurrect na Lord yung mga dapat i-resurrect. Amen? So Romans 10:17, paano tayo nagkaka-faith? Faith comes by hearing. And hearing the word of God. So magka-faith, mag-increase yung faith, hear the word of God. Sabi nga, yung seed at saka yung rain, pag pinaghiwalay mo sila, nonsense parehas. Di ba? Seed without rain cannot grow. Rain without seed produces nothing. Kailangan magkasama sila. The Spirit and yung Word, kailangan magkasama to produce life. So rain and seed, pag pinagsama mo sila, saka nakakapag-produce. Walang mapaproduce na buhay kung isa lang pipiliin mo. Dapat balanse. The Spirit moves where the Word is honored. Amen? Kumikilos ang banal na Espiritu ng Diyos kapag
na itataas or nire-respect or ni-honor natin yung salita niya. Kaya nga, di ba sa church, pag church service, bakit mahalaga na mahaba yung Word of God? Alam niyo ba sa ibang churches, ang Word merong timer pa yan. Pastor, last 15 minutes. Kasi may sinusunod silang time eh. May taga-taas yun ng mga production team. Last 10 minutes po, Pastor. Hindi na papahalagaan yung salita ng Diyos. Bakit? Naging ano na lang siya, routine. Naging methods na lang. Parang, ano to, scripted na ba tayo? Tapos yung mga pastor na nagpe-preach, puro ano pa, kwento. Nawala na talaga yung Word of God. We need to honor once again the Word of God. Alam niyo yung dumadaming cases ngayon sa mga schools, ng estudyante ng rape, pumatay, estudyante pa lang, nanaksak ng ballpen, estudyante pa lang, ninakawan ng cellphone. Grabe yung mga cases sa mga guidance. Pag tinanong niyo yung mga guidance counselor or yung mga representative doon, ang lalala na mga case. At take note na grade 7 pa lang, grade 8, ang babata. Meron na nahulihan, may drugs, nasa panyo yung marijuana, may cocaine na sachet sa bag. Malalala mga cases. Alam niyo kailangan ng generation na to? Word of God. Kailangan mabalik ulit sa salita ng Diyos ang mga tao ngayon. Sama niyo, baka pa niyo ako sa prayer, kakausapin ko yung SDO ulit. Na maibalik ang salita ng Diyos sa mga curriculum ng education. From kinder hanggang college, mabalik talaga. Pati Ched, gusto natin kausapin. Puro focus sa academics. Pero walang character yung mga tao. Tingnan nyo, sino ang pinaka-most corrupt na mga tao sa buong mundo? Oh, hindi, sa Pilipinas na lang. Sino ang most corrupt? Yung mga naka-uniforme. Kung sino pa yung mga uniform personnel, sila pa mga corrupt. Yung mga nakabihis ng Amerikana at gumagawa ng batas, sila pa yung mga corrupt. Gano'ng karaming bilyon ang kinokorrupt kada budgeting nila, year by year. Pero sila yung mga educated. Sila yung mga nakapagtapos ng gantong degree, ganyan, and so on. Bakit? Nag-focus lang ang education natin sa bansa natin sa academics lang. Pero yung values, yung moral, yung spiritual aspect ng tao, wala. And that's why we need to pray for a revival of the Word of God sa bansa natin. Magsisimula yan sa education. If we want to build godly generations, teachers, or godly engineers, kailangan mag-start sa school. Kung nag-fail ang family to produce godliness, at least yung second parent sa mga teachers, they'll produce godliness. Kaya pag-pray natin yon. Pag na-honor ang salita ng Diyos sa lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas, gagalaw ang banal na spirito. Ganon din sa'yo. Pag in-honor mo yung Word of God, He will move. Amen? Are you positioning yourself under God's Word consistently? Kailangan under ka ng salita ng Diyos. Consistent yan. Alam mo ang salita ng Diyos. Sabi nga, the Bible comes when breath enters obedience. Kung hindi sumunod si Ezekiel, si Prophet Ezekiel, kung hindi siya sumunod sa Diyos, walang magkakaroon ng revival. Pansin nyo, sabi ng Diyos, Ezekiel prophesy, or Son of Man prophesy. Kung ako si Ezekiel at di ako nag-prophesy, hindi mabubuhay yung mga butong yun. Kailangan meron sumunod para may mabuhay. Personally, pag di ka sumunod, walang mabubuhay sa'yo. Sabi nga, the breath came after obedience. Diba? Sabi doon, so I prophesied as He commanded me. And breath came into them, and they lived, stood upon their feet, an exceedingly great army. Saka lang nabuhay nung sumunod si Ezekiel. Pag sumunod si TJ, mag-prophesy, Prophet TJ. Mag-share, mag-declare ng salita ng Diyos sa mga tao. Saka lang sila magkakabuhay talaga. Ikaw rin, personal, pag hindi mo dineclare yung salita ng Diyos sa sarili mo, hindi magkakaroon ng buhay. Pag sobrang worried ka na, sobrang takot na takot ka, i-prophesy mo, i-declare mo. Kasi pag sinabing prophesy, di naman siya yung hula lang. Ang prophesy is preaching, declaration. You declare the word of God sa sarili mo and start obeying it. Magugulat ka sa revival na gagawin ni Lord.
Sabi sa Hosea chapter 6 verse 2, after 2 days, He will revive us. On the third day, He will restore us that we may live in His presence. Ano sinasabi diyan? Ang purpose ng restoration, ang purpose ng revival ay ano? Manatili ka, mabuhay ka sa presensya ng Diyos. Ang totoong na-revive, ang totoong na-restore, nasa presensya ng Diyos palagi. Amen? Alam niyo yung yung defibrillator. Yan. Yung bang, ting, charge. Naka-charge yun, di ba? I-charge yun na mataas na voltahe, pang-revive. Tapos kailangan tumama talaga yun sa yung bolt or yung charge kailangan tumama yun sa pinaka kailangan tama rin yung timing mo para sumakto dun sa ma-revive yung puso. Sabi nga, life returns only when the shock meets the heart at the right moment. Kahit anong gawin, kung hindi sasakto yung shock dun sa puso para mabalik yung beat, hindi mabubuhay yun. Ganon din sa obedience natin. Kahit anong rinig mo ng Word of God, kung hindi mo susundin, wala. Walang mangyayari, walang magiging buhay. God breathes life into surrendered obedience, not passive listening. Kailangan meron kang pagsuko talaga, Lord, sinabi mo to, I will obey. Gaya ni Mary, be it unto me according to your words. Kung yun yung sinabi ng Panginoon, mangyari nawa yun sa buhay ko. Obedience matters. Hindi ka magbabago, hindi ka lalago, hindi babaguhin ng Diyos buhay mo kung hindi ka susunod. Napakahalaga ng pagsunod. Because the moment you obey, the blessings will follow. Amen? Gusto ba natin pagpalain tayo ng Diyos? Gusto niyo ng blessing ni Lord? Ay, sunod tayo. Pag sinabi kasi ng Panginoon, sino gusto ng pagpapala? Ang daming Kristiyano, gusto yan. Kay Bisay, pag may mga pera-pera or regalo mga taga-government, tuwan-tuwa. Mamimigay doon ng bigas, si Mayor ganito, si Congressman ganyan. Ang sasaya. Lahat naman, kahit sino, pag sinabing pagpapala, masaya eh. Pero, pag tinanong na, sino gusto sumunod? Ayun na. Alam niyo ba, huwag tayong mabansagan na puro blessing lang gusto natin. At di ka naman sumusunod. Ang totoong pinagpapala ng Diyos, yung laging sumusunod. So, dapat meron obedience palagi. Mahirap pagpalain na hindi ka naman nasunod sa Diyos. Ang pagpapala ng Diyos ay sumusunod sa mga sumusunod sa Kanya. So, the more you follow God, the more you obey God, the more He bless you. And the more na pinagpapala ka ng Diyos, the more na naiintindihan mo na ganoon kahalaga sa Diyos yung pagsunod sa Kanya. Isang obedience mo lang, kayang i-revive ni Lord yung maraming dry bones sa mga tao na nakapaligid sa iyo. Kayang i-impact ni Lord yung buhay ng mga tao na nakapaligid sa iyo kung susunod ka lang na i-declare sa kanila yung salita ng Diyos. Yung simpleng obedience mo, pwedeng magbigay ng message sa mga tao para sumunod din sila sa Diyos. Kasi nakikita nila yung pagpapala na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya sabi nga, God revives what submits to His voice. Nare-revive ni Lord pag nag-submit ka na. Lastly, God's breath empowers new creation. Sa John chapter 20, verse 22, sabi ni Jesus, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Alam niyo, napakahalaga niyan. Hindi pwedeng mag-mission yung mga disciples nang walang power. Kaya sabi ni Jesus sa Luke, sabi ni Jesus, di ba? Wait, magantay kayo sa Jerusalem until iklot kayo ng power ng Diyos from on high. Sino yon? Si Holy Spirit. Acts 1:8, you'll receive power para maging witnesses ko kayo. When the Holy Spirit has come upon you. So, kailangan talaga natin na banal na Espiritu ng Diyos para ma-empower tayo sa buhay. So, Jesus breathed new creation life. Inulit ni Jesus yung Genesis. Pero this time, yung redemption na-replace na yung creation. Bakit daw? Kasi lahat tayo makasalanan. Galing tayo lahat sa kasalanan nino? Ni Eva at Adan. Eva at Adan. Yari talaga tayo, wala tayong magagawa.
Pero salamat sa Diyos, meron siyang redemptive plan. Amen? Tantawa kayo. Sa bagay, sa high school, effective din. Nung nagkasala si Eva at Adan, anong ginawa sa kanila? Pinalayas sa presensya ng Diyos sa Garden of Eden. At salamat sa Diyos, binalik tayo ulit sa presence niya sa pamamagitan ni Jesus. Pero, ayaw ni Jesus na nakabalik lang tayo basta sa presence ng Diyos. Gusto niya, pag umalis tayo doon, kasama pa rin natin yung presence ng Diyos. Meaning, ang purpose ni Jesus kaya siya nag-breath ng hininga sa mga disciples niya para sabihin sa kanila, you're not just in the Garden of Eden. You're moving as if yung Garden of Eden nagmumove din. Because where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kaya kung saan ka mag-move, malaya ka. Kung saan ka pumunta, malaya ka. Kung saan ka magpunta, may kapangyarihan. Kung saan ka magpunta, nandun yung presensya ng Diyos. Kasi kasama mo siya. That's why hiningahan ni Jesus, receive the Holy Spirit. Para hindi na tayo yung passive lang. Okay na, dito lang kami sa Garden of Eden, okay na to. Nasa presence kami ni Lord. Hindi. Kahit nasan ka, pag umalis ka doon, kasama mo pa rin si Lord. Ganon kahalaga yon. Yung redemptive message or yung redemption na binigay sa atin ng Panginoon, yun yung ipaparating mo rin sa iba para magkaroon ng kaligtasan sila. Kaya magkakaroon sila ng new creation. Sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Amen? Nakikristo ka na ba? Bago ka na. Hindi ka nagbago, bago ka na. At babaguhin ka ni Lord araw-araw pag nasa Kanya ka na. Alam niyo, nakaka-amaze sa part na binago tayo ni Lord. Yun yung sinashare ko sa campus na nakaraan eh. Alam niyo yung pinagkaiba natin sa mga unbelievers? Meron tayong, ano meron tayo? Meron tayong forgiveness na galing sa Diyos. At hindi na tayo guilty. Bakit? The moment na binigay mo yung buhay mo kay Jesus, na-press na ni Lord yung reset button. Amen? Paano ang reset button? The moment na nagkaroon ka ng relasyon kay Jesus, lahat ng kasalanan mo, past, present, and even future sins, na-reset na. Ibig sabihin, nawala na. Binago ka na kasi ni Lord. Naging bago ka kay Jesus. God doesn't patch the old life. He begins something new. Yung dating si Sean, hindi lang kinover ni Lord, tinanggal ni Lord John at ginawa siyang bago. Kaya bagong Sean na. Amen? Bago na tayo sa Panginoon kasi nireset ka na eh. Hindi ka na yung dating ikaw. Wala na yun. Meron ka ng fresh beginning, fresh season or new season ng buhay. Pwede mo nang i-enjoy yung buhay na pinatawad ka ng Diyos. Amen po? Sa John chapter 8, ano meron doon? Anong meron sa John chapter 8? Sino na nagbasa ng John chapter 8? Sa pinaka-starting nung John chapter 8, merong isang babae caught in adultery at gustong stone to death ng mga tao. However, si Jesus, ang sabi niya, una dito na walang kasalanan, may karapatan siyang unang bumato. Kung sino man dito walang kasalanan, sige, ikaw na yung unang bumato. Tapos nag-uwian lahat. Bakit? Lahat sila makasalanan. Walang perfect. Sabi ni Jesus, asa na yung nag-accuse sa'yo? Sabi ng babae, umuwi na po silang lahat. Sabi ni Jesus, neither will I condemn you. Hindi na kita babatuhin. Pero, ano sabi ni Jesus? But go and sin no more. Sige na, okay na. Pero huwag ka na magkasala. May grace, oo. Pero may warning din. Sin no more. Pinatawad na siya ng Diyos, oo. Pero sin no more. Kasi pwedeng mas worse yung mangyari sa'yo. Thank God sa power ng forgiveness ni Jesus. May reset button tayong lahat. Pwede kang mabuhay nang hindi ka na nagigilty or nako-condemn. Kasi nilinis na ng Diyos lahat yun. If you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Thank God sa cleansing. May paglilinis ang Diyos. Amen? Salvation is not improvement. It is transformation.
Hindi tayo gusto ni Lord masave para lang mag-improve yung buhay natin. Gusto tayong baguhin ng totoo ni Lord. Amen po? Yung mabago talaga tayo na maging katulad tayo ni Jesus. Sabi nga, breath precedes commission. Pag na-receive mo ang presensya ng Diyos sa buhay mo, meron ka na ngayong mission na dapat gawin. Ipahayag siya. Amen? Sabi tinan nyo, ang ginawa ni Jesus? Balikan na natin. Sa verse 21, sabi ni Jesus, peace be with you. Or shalom. Shalom, shalom. Nakakatawa yung mga estudyante dito siya. Pagkatapos ng, puro nagja-shalom eh. Sabi ko kasi, alam niyo yung peace be with you, di ba? Oh. Para may kli, shalom na lang. Yung mga estudyante nung tunasan shalom po, shalom, shalom, shalom. Sa bagay, malalaman mo taga-Sendalite kapag narinig mo nag-shalom. Sabi, as the Father has sent me, so I am sending you. Anong klaseng pagsasend ginawa ni Jesus? Anong message ng mga tao na sumunod kay Jesus? Nabitbit nila. Ano? Peace. Yung message nating lahat, meron na ka ng peace with God and peace of God. Then He breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Sa verse 23, sabi doon, if you forgive anyone's sin, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. O, ano yung pangalawang message na bitbit natin? Forgiveness. Kasi only through God's forgiveness that we can find peace sa buhay na to. Kapag alam mong pinatawad ng Diyos yung kasalanan mo, kahit gaano kalaki, gaano karami, meron kang peace with God. Amen? Kaya sabi sa Acts 1:8, ano sabi ni Jesus? You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Magiging witness ka. May mission si Lord sa atin. Kinomission tayo to become His witnesses para ipadala yung mensahe ng kapayapaan sa Diyos at yung pagpapatawad ng Diyos. Amen? Gaya ng sasakyan. Sino dito may sasakyan? Yan. Sa akin, di ko pa napapa-full tank eh. Hindi ko pa kasi alam kung magkano full tank. Matry nga mamaya. Hindi ka pwedeng mag-long drive nang walang gasolina. Tama? Mahirap yun. Na-experience ko yun last year. Nag-rides kami. Yan. Punta kami ng, saan ba yun? Nat? Saan ba yun? Sa Sinat. Nag-rides kami kasama sa Kalaka. Yan. Ang saya. Hindi, yung time na nakasama ako, ako yung nagmotor ako. Buntis pa serious yun kay Kaya. Bago siya manganak, December yun eh. Nag-KBM kami. Di motor. Gamit ko yung motor kong Rosie. Rosie lang malakas eh. Hindi. Na-realize ko, dahil maliit yung tangke ng motor ko, pagas kami ng pagas. Sabi ko, teka lang, paubos na gas ko. Punta mo tayong gas station. Sa kanila, malalaki yung tangke nila eh. Sa akin, nanlit lang. Pagas kami ng pagas. Mahirap pala mag-long drive pag wala kang gasolina. So, hindi pwedeng, hindi full tank. Dapat lagi yung full tank. Kasi mahaba pa biyahe. Ganon din sa buhay na to. Huwag kayong mabubuhay bilang Kristiyano na wala si Lord. Nang wala ang banal na Espiritu. Na hindi ka full tank ng presence niya. Mahirap maglingkod sa Panginoon na may enjoy mo yung ginagawa mo kung hindi ka full tank ng presensya ng Diyos. Amen? So napaka-unwise kapag di full tank yung presence ni Lord sa buhay mo. Tapos naglilingkod ka, nakakapagod lang yun. Nakaka-stress lang siya. Sabi nga, before Jesus sent the disciples out, He breathed life into them. Before there was power for mission, there was peace through the Spirit. Amen? May kapayapaan sa banal na Espiritu. Mas magiging makapangyarihan tayo magmisyon kapag kasama natin yung kapayapaan ng presensya ng Diyos. Amen? God feels before He sends. Ganun talaga. Hindi ka i-feel ni Lord basta-basta kung wala siyang purpose sa buhay mo. Ipapadala ka niya, gagamitin ka niya sa mga tao, sa mga lugar kung saan ka niya dapat dalhin. Pero nandun yung provision niya palagi para i-feel ka niya. Sabi nga, are you serving from overflow or are you serving from exhaustion? Mahirap maglingkod pag pagod. Mas lalong nakakapagod. Burnout ang tawag doon. Pero pag naglilingkod ka from the overflow ng banal na Espiritu sa buhay mo, may enjoy mo ang lahat. Lastly, intimacy fuels authority. Ano sabi ni Jesus? Luke chapter 10:19. I have given you authority to trample all the snakes
and the scorpions, and to overcome all the powers of the enemy. Nothing will harm you. May authority para tayong lahat. So wag kayo magpaapi. Sabi mo sa katabi mo, wag ka magpaapi sa demonyo. Alam niyo mga Kristiyano ngayon, magkasakit ng konti, hinangin pag-pray niyo kapag sakit ng ganito. May authority ka. Gamitin mo. So siya may lalapit sa akin, Daddy, sakit ng tiyan ko. Sige, tara, punta sa hospital. Baka ako ano na yan. Hindi ako ganon. Sa pangalan ni Jesus, ikaw sikmura ka ni Shemi. Ikaw tiyan ka, umayos ka. Lahat ng mga bakterya, ng mga demonyong spirito, ng mga sakit at karamdaman sa tiyan na to, magsilayas kayong lahat. Gamitin mo. Bago ka lumapit sa tao, lumapit ka sa Diyos na narugay ka sa tao. Amen. Yung Diyos muna, mas kaya ni Lord John. Gamitin mo yung authority na meron ka. Kaso, ang problema ng maraming Kristiyano, ba't di magamit yung authority? Wala to. I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him. Ano tawag doon? Intimacy. Pag hindi malalim ang relasyon mo sa Panginoon, puro takot. Hindi mo maalala yung authority yung binigay sa ni Lord. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Maraming Kristiyano lang pero hindi close sa Diyos. Ang goal natin dito sa church, hindi nyo lang basta marinig yung Word of God. Ang prayer ko sa inyong lahat, maging intimate tayong lahat sa Diyos. Intimacy fuels authority. Hindi ka magiging authoritative Christian kung di mo kilala yung Diyos na panaglilingkuran mo. Marami nagsaserve sa mga churches, hindi nila kilala si Lord. Ultimo Kristiyano, hindi siguradong sa langit pupunta kasi hindi kilala yung Diyos na panaglilingkuran nila, na nagpatawad ng kasalanan nila, past, present, future. Di ba nga, yung electrical wiring, ano meron doon? Kahit anong dami nakasaksak dyan, sa extension wire na meron ka, o sa plug na meron ka, kung nakaswitch off naman yung breaker mo, walang kwenta yan. Kahit napakaganda ng wirings mo, kung di naman nakasaksak dun sa pinaka-plug, wala rin. Ganon kahalaga yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Yung authority na binigay sa atin. Mangyayari lang yon kung meron kang abiding. Sabihin mo nga abiding. Or sa ibang sabi, remaining in Christ. Manatili ka sa presence niya. As if meron kang power bank palagi ni Lord. Bit-bit mo palagi para di ka malobat. Because distance from God weakens authority. Pag malayo ka sa Diyos, ang layo ng puso mo sa Kanya, humihina yung authority ng Diyos sa buhay mo. Pero pag meron kang intimacy, napapalakas yung authority ng Diyos. Sabi nga, God is not looking for perfect vessels. Hindi tumitingin si Lord kung maganda ka na ba, perfect ka na ba, okay ka na ba, mayaman ka na, and so on and so forth. Hindi tinitingnan ni Lord John. He is looking for available lungs. Available ka ba? Available ba yung buhay mo na nahingahan ng Diyos ng buhay niya? Para magkaroon, mag-produce ng breakthrough, mag-produce ng buhay, revival sa mga tao. Until you say to the Lord, "Here I am, Lord. Use me, send me." Hanggang maging available ka, doon ka lang magagamit ni Lord talaga. Balikan natin to. May nakalagay sa gitna. Basahin nyo nga. Ruach, tsaka pneuma. Isang Hebrew word, isang Greek word. Yung pneuma, Greek word sa baba. Yung ruach ay Hebrew. Na ang ibig sabihin ay spirit or wind. Sa New Testament, yung pneuma is air, breath, and spirit. Makikita nyo yung word na pneuma, ayun o, dun o. Receive, yung breath na word, He breathed on them. Dito rin sa Genesis, yung ruach dyan, yung mismong breath. Anong kahalagahan nun? Nahiningahan ng Diyos yung buhay, yung katawan ni Adan at tayong mga disciples niya. Yung word na breath sa Old Testament, ang word na yun is for neshama. Sabihin nyo nga, neshama.
Nandito ako mag-end. The Hebrew word for breath is neshama sa Genesis 2:7. In the phrase breath of life, it is rendered as nishmat kayim, Hebrew word pa rin, signifying not just biological breath, but the intimate, animating life force directly from God. Yun yung ibig sabihin nun. Neshama or nishmat kayim, ang ibig sabihin ng breath of life na yon ay intimate, animating life force directly from God. Hindi makakagalaw, hindi magkakaroon ng buhay si Adan kung hindi niya na-receive yung intimate, animating life force directly from God. Nagets niya? Balikan natin yung word, neshama. Paghiwalayin natin yung word ng neshama. Ne-shama. Nakita niyo? In connection sa pangalan ng Diyos na Jehovah Shammah. Yan, next month, anniversary na natin, 9 years na. Ang team natin ay, 9 years na Sham. Kasyama natin ang Diyos. At ito yung key verse natin, Ezekiel 48:35. The name of the Lord of the city from that day shall be, the Lord is there. The word the Lord is there is Jehovah Shammah. Kasyama natin ang Diyos. In connection, yung hininga ng buhay na binigay kay Adan, ito yun. It is an intimate presence. Neshama is often associated with a higher, more divine aspect of the soul that links human directly to our Creator, reflecting that God's breath, thus His presence, yung presence ni Lord mismo. Mga kapatid, hindi mo pa nakikilala si Lord. Yung presence niya nasa iyo na. Ano yon? Yung spirito nating lahat. Our spirit sa katawan natin, even without the Holy Spirit, that's the presence of God. Naintindihan niyo yun? Tayo lang mga tao ang may capacity na magkaroon ng intimate relationship sa Diyos. Bakit? Hiningahan tayo ng sarili niyang hininga. Ibig sabihin po, yung buhay nating mga tao, that's neshama from the Lord who is with us. The Lord who is there. From the Lord who is Shama. Kasama natin ng Diyos. Ibig sabihin, Rapi, yung buhay mo, parte ng buhay ng Diyos. Kasi hininga niya yon. Ibig sabihin, James, yung buhay mo pala, kasama yon sa buhay ng Diyos. Kasi galing yon sa hininga niya. Thank God, infinite ang supply ng hininga ng Diyos. Anytime huminga siya, nagkakaroon ng buhay yung mga walang buhay. And ang ibig sabihin ng neshama is for us to have a close. His presence is as close as one's own breath. Kung gaano kalapit yung hininga mo sa'yo, kahit anong amoy yan, napakalapit nan sa'yo. Ganon kalapit yung Diyos sa buhay mo. Pangalawa, it is an active impartation. Try nyo. Hinga, inhale. Exhale. Active impartation, ang tawag dyan, the act of God breathing neshama into man's indicates that our God, Creator God is present. Sabihin mo nga present. To initiate and sustain life. Thank God, bawat tinga ko. It's God. It is the Lord. Bawat tinga mo. Si Lord to. Thank God, buhay ni Lord to. Ano pa? Inner sanctuary. Anong tinutukoy sa Ezekiel 48? Yung temple, ang pangalan daw ng city, the Lord is there. It refers to God's presence in a city or neshama indicates that your body is intended to be a dwelling place for the Spirit of God. Kaya, the Lord is there. You are the temple of the Holy Spirit. He's there. Sabi mo sa katabi mo, the Lord is there. Nasa iyo. Sabi ni Jesus, John 14:17, He is the Holy Spirit who leads into all truth. Hindi ka maliligaw sa banal na Espiritu. Hindi ka maloloko sa banal na Espiritu. He is the Spirit of truth. He will guide you into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him. Nakita nyo? Yung mundong to, yung mga unbelievers sa mundong to, they cannot receive Him. Bakit? Hindi nila hinahanap yung presensya ng Diyos.
They are not looking for Him and doesn't recognize Him. But thank God dito sa word na to. But you, turo mo yung katabi mo, you know Him. Because He lives with you, now and later will be in you. Thank God yung later to be in you, nasa atin na. Tapos na yung later na yan. Kasi nagkaroon na ng Acts. Available na siya sa atin. Amen? The Lord is there. Amen po? The Lord is there. Kasama mo na siya. So huwag ka mabubuhay na wala yung breath of life. Be reminded na bawat hinga mo, it is the Lord who is there. Amen? Yan, tayo-tayong lahat, kanta tayo ng gawin lang natin prayer to, itong song na to. Alam ko may communion pa tayo, pero okay lang yan. Let's enjoy the presence of the Lord. This is the air I breathe. Yes, Lord. This is the air I breathe. Your holy presence. Your holy presence. Living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your word, Lord. You are my daily bread. And your very words spoken to me, and I'm desperate for you, my Lord, and I'm lost without you. Let's make it more personal. You are the air I breathe, Lord. You are, Lord. You are the air I breathe. Thank you, Lord. Hallelujah. Because you are the air I breathe. Your holy presence. Your holy presence is living in me, Lord. Living in me. You are my daily bread. You are my daily bread. Hallelujah. Thank you, Lord, for your words. You are my daily bread. Your very words spoken to me, and I'm desperate for you, oh Lord, and I'm lost without you, and I'm desperate for you, Lord, and I'm desperate for you, I'm desperate for you. Oh, I need you now, Lord, I need you now, and I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Oh, I'm so lost without you, Lord. I'm lost without you. Oh, Lord, I'm lost. I'm lost without you. I'm desperate for you, Lord, 'cause I need you now, and I'm desperate for you. I'm
desperate for you, Lord. And I need you right now in this place, Lord. And I'm lost without you. And so arise to your rest and be blessed by our praise as we glory in your embrace, as your presence now fills this place, now fills this place. Fill our lives, fill our hearts, oh Lord, fills this place. Fill everyone in this room, fill our lives, oh God, fill this place. Fill us, Lord, with your glory. Fills this place. Oh, fill every heart right now. Fill every room in this place. Oh, hallelujah. Fill us, Holy Ghost. Holy Spirit, move in power. And fill our lives right now. Make us your temple. Fill every heart in this place. Oh, let your glory fall. Let your glory, glory, glory fill this place. Hallelujah. Hallelujah. Fill this place. Fill us once again. Once again, Lord, fill our hearts. Revive us again. Restore your people. Let the resurrection power of the Lord manifest in the hearts of your people right now. Oh, the resurrection and the life is in this place. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, for your glory. Father, we ask that your presence will move powerfully sa buhay ng iyong mga anak. Lord, we need the breath of life right now sa aming buhay. Make our lives be your lungs, Lord, and breathe in the breath of life. Let that divine breath, Lord, ay ma-experience naming lahat ngayon supernaturally, that we may be sustained sa aming pamumuhay sa araw-araw. Lord, we need you. We're nothing without you. And so, Lord, we need you right now. We need you every day. We need you every hour. Every minute, every second, we need you, Father. So, Holy Spirit, I declare and I pray that the God who is with us, our Yahweh Shammah, who is always with us, Lord. We recognize and acknowledge your presence in our lives, Lord. And fill us, fill every rooms in our hearts, fill every emptiness, restore, renew, heal the hearts of your people, and help us to live again. I speak Jesus. I speak life to everyone. In the name of Jesus, whatever has the enemy stolen or destroyed or killed in the hearts, in the lives of your people, I declare restoration, I declare resurrection, I declare revival right now in the lives of your people in Jesus' name. And thank you, Lord, for you are the giver of life. And sama-sama rin namin pinagkakaisan, Lord, yung kagalingan sa buhay ni Nanay Reddy. We speak life through every parts of her body right now. Breathe the breath of life sa kanyang lupang katawan. Restore her, heal her supernaturally. Mula ulong hanggang talambakan sa pangalan ni Jesus. And by faith, we receive it. Makakasama pa rin namin siya maglingkod sa iyo.
Pagpalain mo rin, Lord, ang buhay ng mga anak mo nandito, mga nasa online, sa mga kina Pastora Deb at Miguel sa Belgium. I pray that you bless them and prepare them, Lord, for the work of God sa buhay nila na makapagbukas ng gawain sa Belgium in Jesus' name. I speak also, Lord, sa buhay ng mga anak mo narito. I pray that you'll continue to bless each and every one of us sa aming mga ginagawa. Even, Lord, for the month of February, we declare that you will continue to give us every need, Lord. Provide every need. On how you have supplied last month, January, you are able to do it again this month, Lord. Salamat po, Lord, all bills paid ng January and magiging all bills paid then this month of February. For you are the God who provides every need of your people. Ingatan mo rin, Lord, at pagpalain mga nasa online viewers, Lord, even, Lord, na Eman, yung buong Santiago family from Bulacan, Lord. I pray that you bless them. We also pray, Lord, sa mga kay Mac, kay Kat, Lord, na nanonood. Kung nasa Pilipinas man sila or nasa Japan, Lord, ingatan, pagpalain mo sila. Even, Lord, every person na nanonood online, Lord, wherever they are, I pray that you bless them. And, Lord, touch mo ang kanilang mga buhay with your spirit. Help them. And, Lord, I pray na makasama rin namin sila soon sa paglilingkod sa iyo. I declare, Lord, sa bawat pamilyang narito, sa mga magulang, I pray for your wisdom and help them, Lord, to govern their families. Help them to lead their families to your presence in Jesus' name. Raise up godly parents so that they can raise godly children in the name of Jesus. Strengthen them, provide for them, and help them sa bawat araw, Lord. Sa mga nagtatrabaho, I pray for the supernatural strength of the Lord, even promotion sa kanilang mga trabaho, increase of salaries. Help them, Lord, bless them more so that they can be a blessing sa mga tao. I also pray, Lord, yung strength mo sa pag-sustain mo sa kanilang mga trabahong ginagawa. And strengthen them every day, Lord. Let your light shine sa kanilang mga ka-workmates so that they can know you, Lord, through their lives. I-bless mo rin, Lord, ang mga estudyante. Let them have the wisdom of the Lord sa kanilang mga pag-aaral na ginagawa. I pray for your increase of knowledge and understanding sa lahat ng mga subject nila, Lord. Whatever na mga ginagawa nilang mga research or projects or whatever exams na haharapin nila, ay tulungan at pagpalain mo sila na makatapos ng pag-aaral. Provide mo rin lahat ng mga financial needs sa kanilang pag-aaral, Panginoon. I pray for our children, Lord. We bless them in your presence. Yung mga kids church, mga babies, yung mga bata, Lord. I pray that you also give them, Lord, the grace and the knowledge of our Lord and Savior that let them grow in it, Lord, in the name of Jesus. Turuan mo, Lord, ang mga batang ito na lumaki silang may takot sa iyo. And help us to train up our children in the way that they should go so that when they were older, they will not depart from it, Lord. Salamat, Lord, sa biyaya mo rin sa Sandalite proper at sa buong Sandalite Ministries Incorporated, sa aming mga pastors, mga membro, mga kapatiran, kamang gagawa, Panginoon, ipagpalain mong bawat isa sa amin. Even the ABCI, dito, ang Body of Christ sa Muntinlupa, pagpalain mo rin, Lord, ang Body of Christ sa buong Pilipinas at sa buong mundo, Panginoon. Nilalapit namin sa iyo ang Pilipinas din na isaayos mo po ang gobyerno ng aming bansa, ang sistema ng bansang ito, Panginoon. Let there be righteousness, holiness, godliness. Magkaroon ng national repentance ang buong Pilipinas na bumalik sa iyo, Panginoon. Even, Lord, we pray for education system. Pinapanalangin namin ng sama-sama na mabalik po ang salita ng Diyos sa pagtuturo sa mga eskwelahan mula kinder, elementary, high school, hanggang college sa pangalan ni Jesus, Lord. Raise up, Lord, godly teachers so that we can raise a generation, a future generation that will lead this nation in Jesus' name. Lord, I pray na magkaroon po ng kaayusan, even, Lord, yung media, ang bawat pillars of society, ay ayusin mo po at pagpalain at magkaroon ng tunay na pagbalik sa iyo sa pangalan ni Jesus. And Lord, sama-sama namin nilapit na ang buwan ng February ay magiging matagumpay sa aming lahat sa pangalan ni Jesus. Let every blessings na para sa amin sa buwan na ito ay matanggap naming lahat sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, every blessing na para sa amin ay hindi marorong address, marireceive namin ito by faith in Jesus' name. And as we claim your blessing, Lord, that the Lord will bless us and keep us, the Lord cause His face to shine upon us and be gracious unto us, the Lord lift up His countenance upon us and establish us, Lord, in your peace. Maraming salamat po dahil magkakaroon ng pagpapala ang lahat ng buhay namin sapagkat tutulungan mo rin kaming lahat na sumunod sa iyo at maging kagalakan namin
at pag-ibig sa iyo ang aming pagsunod na ginagawa. Tulungan mo kami, Lord, na palalimin namin ang aming relasyon sa iyo. Our intimacy with you, Lord, ay lumalim pa through your words, spending time in prayer, declaring your words to us, Lord, at sa mga tao, and serving you faithfully, wholeheartedly. Salamat, Lord, dahil pagpapalain mo lahat ng gagawin ng aming kamay sa buwan na ito. And dinideklara namin, Lord, na ang lahat ng mayamang biyaya at pagpapala mo ay bubuhos sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. We pray for the peace of God that we don't understand to guard our hearts and our minds in Christ Jesus. We pray for the joy of the Lord na hindi pumawala sa amin. Pinapa-cover namin ng banal na dugo ni Jesus. Yung kagalakan sa presensya mo, kagalakan sa banal na Espiritu, yung joy na nasa aming puso, Lord. Hindi bumanakaw ito ng dyablo sa pangalan ni Jesus. Kundi lagi kami magagalak sa aming ginagawang paglilingkod sa iyo. Thank you, Lord, for you are our Lord. You are our Savior, our God, our Father. And we thank you, Father, for giving us the right to become your children and so we can have a life na kagaya ni Jesus. Para di po kayo maiya sa inyo pag nakita ka namin ng mukhaan. And thank you, Lord, for you will change us from glory to glory, transform us to become like Jesus, and help us, Lord, to love one another as you have loved us, so that the world will know that we are your disciples indeed. At maraming salamat po sa araw na to. We bless your name, we glorify your name, and bless nyo po yung communion na gagawin namin sa pangalawang communion namin sa taong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, upo muna kayo. Mag-communion lang tayo saglit. Ayan. So, tinatawagan natin yung dalawang, tawagan na po yung mga ilaw.